Bulabog as in bulabog nga ang Kim Pao Lancia. Actually, early in the morning pa lang, pagkakita pa lang ng iba sa post or sa ni Miss Cardinal Merced, ay marami na ang nataranta, super tanong kung ano nga ba ang tungkol doon. Yung iba nga parang of course may idea na sila na it's all about Kim Pao or about Kim Chu and Paolo Avellino. And then nung medyo pananghalian na, nung medyo ano na, parang nagdadalawang isip sila, parang ay hindi, it's all about ano pala, yung mga bagong project ng ano para sa Prime. And then eventually, yun nga, parang na-disappoint na sila, ay hindi pala about Kim Pao. And then eventually, ayun na, nakita na biglang-bigla, naglabasa na mga photos, videos ng Kim Pao at yun na, inanunsyo na nga na meron silang bagong proyekto, bagong project of course, ang Kopino, obviously, di ba sa explanation na nga, Korean and Filipino. It's a combination. And of course, na-announce na nga na mag-shoot sila, magte-tape sila sa Korea. And of course, dito sa Pilipinas. And then, of course, may mga makakasama silang mga ibang Korean stars. So, bongga ito ha, napakalaking proyekto nito. Ito siguro yung matagal na talagang pinaplano. And anyways, palaki naman ang palaki ang Prime. Remember, ang Prime, dati kasi alam naman natin kung ano mga streaming app, ang super sikat lang. Ito kasi yung Prime noon, medyo libre lang ito. Wala itong pay. Ngayon, nung nagsisimula na nagko-cooperate na, nag-collaboration na, may pay na nga, di ba? Umabot na sa 149 or 150 a month. And nung actually hindi nga ako aware dito noon kasi nga wala naman sa Netflix lang talaga ako. And then nung in-announce, nung nagkaroon na lang ng teleserye, of course, ang Kim Pao, yung The Alibi, of course, maraming mga Kim Pao Lancia abroad, of course, especially si Miss Jocelyn na magandang loob na sabi niya gusto niyang magbigay ng mga, alam mo na, yung mga subscription para sa mga Kim Pao Lancia na gustong makapanood. Or yung iba kasi syempre yung mga hindi masyadong, paano ba yon? Kumbaga, walang extra money for that. So, si Miss Jocelyn, willing naman siya. And then, actually, nagbigay din siya sa mga ibang, sa ibang press para at least makatutok talaga doon dito sa Prime. And then, eventually, yan na nga, diba? Nag-number 1 na ang mga serye ng Kim Pao sa Prime. And then, eventually, sikat na siya ang Prime. At eto na nga, napakalalaking mga proyekto na ang pasabog ng Prime. At isa na nga itong Kopino. As in bulabog ang mga Kim Pao Lancia. Can you imagine, yung hopya lang talaga. Aminin natin, di ba, after nung etong habang The Alibi, di ba, nung pinapalabas sa Prime and then pinalabas sa mainstream, yung mga kakilala natin na Kim Pao Lancia, wala nang outlet wala na silang mahanap pa na kung anong project. So, panay ang request na siguro talagang pinagdasal nila, napakaraming nagdasal na sana ay magkaroon pa uli ng next project ang Kim Pao, sina Kim Chu and Paolo Avellino. So, yun talaga ang prayers nila kasi naualiw nga ako, yung iba kasi paulit-ulit na lang nilang pinapalabas, yung pinapanood pala, yung serye, The Alibi, tsaka yung mga dati pa, naalala ko nga yung iba, kahit na memorize na nga nila halos ang mga dialogue. But this time, ayan na, meron na naman bagong aabangan. So, alam nyo na, mukhang parang exciting ang magiging taping nila sa Korea. Ay nako, kung pag nag-taping sila doon at madali lang naman ang visa no show naman ang visa sa Korea. So sana makapunta ako ng Korea at mahanap ko sila at makashoot, makapag-tape. I mean, makachika doon, 'di ba? Kasi bonggang-bongga 'yon. Kasi syempre baka medyo itago ang taping na. Pero now, alam naman natin ang mga Pinoy, especially ang Kim Pao Lancia, napaka-resourceful. Now that alam na nila na mag-shooting sa Korea, napakadali na lang 'yan, Diyos ko. Ang dali na nilang hanapin ang mga ganap doon. So, tuloy-tuloy lang talaga ang pakilig, no? Yung walang katapusan, never ending. Ilang taon na nang pinapakilig ng Kim Pao, ang Kim Pao Lancia, at talagang never ending. So, hopefully, of course, nagkatotoo na naman ang dasal ng Kim Pao Lancia. Alam naman natin kung anong next na prayer sila. Ang prayer ay tungkol naman sa pelikula, of course. At syempre, ano pa bang next na pinagdadasal ng Kim Pao Lancia? Kundi ang
mauwi sa altar ang dalawa. At syempre, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng mga Little Kim and Little Paolo, 'di ba? Advance mag-isip, 'di ba? Rin sabi nga, magaling naman sa dasalan talaga ang Kim Paulancia at syempre magaling mag-manifest. Aba, so far ha, puro check, 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 check ang mga wini-wish ng Kim Pao. Remember sa Paris, di ba? Wini-wish lang yun ng time na check na naman ang Kim Paulancia. Ganon. Iba talaga, no? Pagsama-samang nagdadasal. Kaya bongga talaga kayo, Kim Paulancia. Tuloy, Kim Pao, hanggang dulo. Kim Chiu at Paulo Avellino na nagkaroon ng shouting o public appearance sa South Korea. Kaya tuwang-tuwa ang fans dahil ibig sabihin may international exposure ang tambalan nila. Rare at exciting makita silang magkasama sa ibang bansa. Posibleng may project, event o fan interaction doon. Nakakadagdag sa kilig factor ng fandom. Sa ganitong sightings, mabilis talagang kumalat ang saya sa social media, lalo na kung may videos o photos na nagpapakita ng interaction nila. Kung pagbabasehan ang ganitong balita tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino sa South Korea, normal lang talaga na maging sobrang saya at excited ang fans, lalo na kung bihira silang makita together sa international setting. Sa totoo lang, may dalawang angle dito. One, positive side, fan perspective. Nakakatuwa siya kasi lumalawak ang reach ng Kim Pao tandem beyond the Philippines. Parang reward moment ito para sa fans na sumusuporta sa kanila. Nakakadagdag hype kung may upcoming project or collaboration. 2. Realistic side. Kailangan pa rin ng konting ingat sa pag-interpret. Hindi lahat ng sightings ay ibig sabihin may malaking project agad. Minsan, casual trip, event, or endorsement lang. Social media can amplify things kahit maliit lang talaga ang event. Magandang sign ito para sa popularity nila bilang love team pero mas okay pa rin hintayin ang official confirmation kung may project man o wala. Kung fan ka ng Kim Pao, sulit talaga yung excitement. Sa totoo lang, yung ganitong balita tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino sa South Korea ay isa sa mga tipong maliit na pangyayari na nagiging malaking moment dahil sa lakas ng fandom at interesting siyang pag-usapan sa mas malalim na level. Una, hindi na nakakagulat kung bakit sobrang saya ng Kim Pao fans. Sa panahon ngayon, ang presence ng isang love team sa ibang bansa ay parang simbolo ng growth. Hindi lang siya simpleng lakad o appearance, nagiging representation siya na umaabot na sa international space ang influence nila. Kahit wala pang malinaw na detalye kung may project o wala, yung fact na nandoon sila, magkasama, sapat na para mag-trigger ng excitement. Sa fandom culture kasi, minsan hindi lang yung confirmed projects ang mahalaga, pati yung possibility at imagination ng kung anong pwedeng mangyari. Pangalawa, may psychological side din ito. Ang fans invested hindi lang sa careers nila, kundi pati sa connection o chemistry nila bilang tandem. Kaya kapag may ganitong sightings, lalo na sa isang lugar na tulad ng Korea na kilala sa global entertainment scene, parang tumataas ang value ng tambalan sa paningin ng fans. Parang sinasabi ng moment na pwede silang dalhin sa mas malaking stage. Kahit hindi pa yon ang actual na nangyayari, nagiging emotionally real para sa supporters. Pero dito rin pumapasok ang pagiging realist. Sa industriya ng showbiz, maraming ganitong pagkakataon na pwedeng ma-misinterpret. Hindi lahat ng sabay na paglabas sa ibang bansa ay may kasunod na project. Pwedeng work-related pero hindi necessarily as a love team. Endorsements or brand events. Personal trips na nagkataon lang. At dahil mabilis kumalat ang impormasyon online, minsan napapalaki ang narrative bago pa magkaroon ng official confirmation. Kaya mahalaga pa rin na i-balance ang excitement at expectations. Isa pang interesting angle dito ay kung paanong nagbabago ang dynamics ng fandom sa social media era. Dati, kailangan ng TV exposure o official press para magkaroon ng buzz. Ngayon, isang video lang o shouting, fan encounter o public appearance, pwede nang mag-trend at mag-create ng malaking wave ng reaction. Ibig sabihin, fans na mismo ang nagiging driver ng hype, hindi lang yung network or management. Sa kabuuan, masasabi ko na ang balitang ito ay maliit sa facts pero malaki sa impact. Fueled more by fan emotion kaysa confirmed details.
Magandang indicator ng popularity at engagement ng Kim Pao tandem. At honestly, walang masama sa pagiging masaya ng fans, parte yan ng pagiging supporter. Ang importante lang, marunong din maghintay at tumingin sa bigger picture. Kung may project man nakasunod nito, mas magiging rewarding dahil hindi lang siya haka-haka kundi confirmed reality. Kung wala naman, okay lang din kasi minsan ang ganitong moments ang nagpapatibay ng fandom kahit walang formal announcement. May maidadagdag pa akong mas malalim na angles tungkol sa balitang ito kina Kim Chiu at Paolo Avellino sa South Korea, lalo na kung titignan natin siya beyond sa kilig at hype. 1. Strategic value sa career nila. Kung sakaling work-related ang presence nila sa Korea, posible itong maging stepping stone. Ang Korea ay isa sa mga sentro ng global entertainment, K-drama, K-pop, etc. Kaya kahit simpleng exposure lang doon, may branding impact. Kahit walang immediate project, nakakatulong ito sa positioning nila bilang artists na pwedeng dalhin sa international collaborations in the future. 2. Timing at momentum ng Kim Pao. Importante rin tignan kung kailan nangyari ito. Kung kasabay ito ng kasikatan ng recent projects nila, parang pinapalakas pa lalo ang momentum. Sa industriya ng showbiz, mahalaga ang timing. Kapag mainit ang tandem, mas sinusulit ang visibility. Kaya kahit simpleng appearance, nagiging part siya ng mas malaking strategy, intentional man o hindi. 3. Fan culture na mas nagiging global. Dati, mostly local lang ang fandom engagement. Pero ngayon, kahit nasa Korea sila, may chance na may Filipino fans or even international fans na nakakakita at nag-share online. Ibig sabihin, hindi na confined sa Pilipinas ang audience nila. Ang ganitong moments ay parang bridge papunta sa wider audience. 4. The power of speculation. Isa sa pinaka-interesting dito ay kung paanong nabubuo ang kwento kahit kulang ang detalye. Yung salitang shouting o fan encounter nagiging starting point ng maraming theories. May project ba sila? May endorsement? May travel vlog or content? Kahit walang kasiguraduhan, buhay na buhay ang diskusyon. Ito mismo ang nagpapakita kung gaano ka-engaged ang fandom nila. 5. Image building bilang love team. Sa bawat ganitong public sighting, unti-unting nabubuo ang image nila bilang tandem, hindi lang sa projects kundi sa real-life interactions. Para sa fans, mahalaga yung consistency na nakikita silang magkasama sa iba't ibang setting. Nakakadagdag ito sa authenticity na hinahanap ng supporters. 6. Possible ripple effect sa industry. Kapag nakita ng producers or brands na malakas ang reaction ng fans kahit sa simpleng sightings, mas naiengganyo silang gumawa ng projects para sa tandem. In short, yung excitement ng fans ay pwedeng maging dahilan kung bakit mas nagkakaroon ng opportunities ang Kim Pao. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang basta nakita sila sa Korea. Isa siyang signal ng strong fanbase, potential indicator ng future opportunities at patunay kung gaano kalaki ang epekto ng social media sa showbiz ngayon. At honestly, walang masama sa pagiging masaya ng fans, partiyan ng pagiging supporter. Ang importante lang, marunong din maghintay at tumingin sa bigger picture. Kung may project man nakasunod nito, mas magiging rewarding dahil hindi lang siya haka-haka kundi confirmed reality. Kung wala naman, okay lang din kasi minsan ang ganitong moments ang magpapatibay ng fandom kahit walang formal announcement.